Okay, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon, good day. Magandang umaga pala. Good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft. Bago tayo mag-proceed ng ating review and unbox, gusto ko munang batiin ng isang happy birthday po dun sa ka-airsoft natin, kaibigan natin na si Engineer Joseph Baltao of Cainta, Rizal, no? Ito si Sir Joseph, kagagaling lang nila sa ospital kasi pina-opera niya yung misis niya, si Ma'am Jo, no? So far naman nakakatuwa kasi okay, successful ang naging operasyon ni Madam, no? Ngayon, napakagandang, sabi niya mismo sa kanya, napakagandang birthday gift sa kanya, yung mabilis na pagka-recover ng kanyang misis na si Ma'am Jo. Hello po sa iyo, Sir Joseph Baltao. Happy birthday po. Ito ang binabalik. Visit to. Kanina okay na, ipipindutin na lang eh. Happy birthday po, Sir Joseph, Engineer Joseph Baltao of Cainta, Rizal. Bossing, maraming salamat. Yung unit ni Sir Joseph Baltao nandito pa pending. So hawak pa natin. Hinihintay lang natin. Happy birthday to you. Okay, ayun. Sir Joseph Baltao, happy birthday po. And ngayon, dire-diretso rin tayo mga airsoft. Happy birthday to you. Nangyayari rito sa mga sounds ko. Yan, dire-diretso rin po tayo. Review and unbox po tayo. Review and unbox for today. Unit ng ating mga airsoft. Grabe to mga ka-airsoft. Today is the launching of the unit na talagang mga napakatikas, napakaganda, napakasikat. The CSA Shadow 2, the new version of the CSA Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, dami nito. Unit ng ating ka-airsoft nga pala, Sir Joseph Baltao, no? So, pakita lang natin on camera. So, i-unbox natin. Pakita natin para makita niya kung ano yung unit niya, kay no? ano yan, kay Madam yan. Kay Madam to, kay Madam Jo. Kay Sir Joseph, yung kay Tanggol, yung silver dito. Okay. So, yun. Madam, ito po yung unit ninyo. Okay, no? Ito kasi, sa totoo lang, okay lang kung tutusin, wala akong pakialam kahit kanino mapunta. Kaya lang, ito kasing unit na to is a very rare unit. Nakakapanghinayang naman kung mapupunta lang dun sa taong hindi siya kayang alagaan. Okay? Itong unit kasi na to, minsan dumarating sa punto na kahit may pera ka, wala kang mabili. Yun ang kagandahan dito sa unit na to. Masasabi ko na itong unit na to, talaga namang the Holy Grail pagdating sa mga pistol. Siya yung ito yung tipo ng unit na talagang maipagyayabang mo, maipagmamalaki mo sa madla. The 1911 D-Day, papakita ko sa inyo, Ma'am Jo. Grabe. The 1911 D-Day. O yan ha. Box at box pa lang, nakikita nyo naman, napakalupit na talaga. And then, the unit itself, napakaganda. Okay? O, diba? 1911 D-Day yan. Full metal mula ulo hanggang baba, hanggang paa. Okay, may konti silicone oil yan. Full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Makikita nyo, napakaganda niya. Okay? Yan. Bihirang-bihira po ito. Pag meron kayong pagkakataon na magkaroon nito po, huwag nyo pong papakawalan. Sayang po itong unit na to. Actually, tulad nga sabi ko, I don't care kahit kanino siya mapunta. Kaya lang, gusto ko sana mapunta to dun sa taong deserving. Grabe. No? Napakaganda nito eh. Napakalupit. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, Holy Grail to mga airsoft, no? Kaya makikita nyo,
bawat detalye niya, napakaganda talaga, no? Ito, unit ng ating Airsoft, Ma'am Jo, still inaantay ko siya. Okay, sana sa muli nating pagkikita, okay ka na, no? Ako, yun lang rin ang syempre dinadalangin natin sa ating mga ka-Airsoft, no? Maging okay po kayo sa pang-araw-araw ninyo, okay? Ito po, unit ng ating Airsoft, Ma'am Jo, asawa ng ating Airsoft na si Joseph Baltao, Engineer Joseph Baltao. Ito, tatabi natin to mga Airsoft, itatabi natin to para sa ating ka-Airsoft, no? So, nakakapanghinayang to, napakasarap nito. Sabi ko nga sa inyo minsan lang talaga darating itong mga ganitong unit, minsan lang lalabas. Ngayon, sana makuha ng ating ka-Airsoft, no? Okay, let's begin. Review and unbox tayo ng unit ng ating ka-Airsoft. Okay, unit ng ating ka-Airsoft from Arroqueta City, Misamis Occidental. Ang unit niya is the budget meal edition of the 1911. This is a budget meal edition of the 1911. Medyo may kamurahan lang siya. Siyempre, solid pa rin siya mula ulo hanggang baba. Napakaganda ng unit, oh. Isa sa pagkakakilanlan ng 1911 is classic unit, di ba? Ayan. Ito, present na present dito. Unit natin kay Airsoft, Vincent Reyes. Hello, bossing. Ito po yung unit mo. Box natin to. Okay, pang collection lang talaga siya, sir. Actually, Alan Villaris, hindi naman siya pang collection lang. Ano siya, magagamit din naman pang airsoft. Kaya lang, the best siya for collection talaga, for display, no? Pero kung sasabihin na magagamit, yes, you can use it naman. Pumuputok siya. Syempre, malakas din kasi high-end version yan. So, yun nga lang, hindi siya pwede talaga pang daily pistol, yung pambaro-balan, no? Hindi siya pwede, hindi siya advisable ilapag sa kung saan-saan kasi napakaganda ng 1911 D-Day talaga, no? Nakakahinayang kung magagasgas, nakakahinayang kung masisira yung mga detalye niya, no? So, this is the 1911 din naman, this is the budget meal edition naman of the 1911. Okay, unit natin Airsoft, Vincent Reyes. Okay, no? Ito. Then, next unit natin is unit naman ng ating Airsoft, Philip Bordago of Sibolan, Negros Oriental. Hello po sa iyo, Sir Philip. Ang unit ng ating ka-Airsoft, Sir Philip, Buena Mano, no? The CZ Shadow All Black Edition. Grabe! Ngayon lang nagkaroon nito, ngayon lang lumapag to. Napakagwapo. The CZ All Black Edition. Makikita nyo, full setup, nakamagwell pa. Diba? Alam nyo naman yung itsura ng ZZ na hindi nakamagwell. Pero ito nakamagwell. Shane, pasuyo yung ZZ muna, na orange. Kaya makikita nyo mga Airsoft, available color natin for this is the black series. Okay, ayan, black, makikita nyo. All black siya, all black. Napakaganda, no? Then, the red. Grabe, oh, diba? Yan, red series, oh. Ayan, diba? Okay, after the red, the purple. Kulay violet, parang ganun. Purple. Grabe, di ba? Then, syempre, yung isa sa mga kilalang kilala sa version ng ZZ, the ZZ Orange. Okay. Naka-magwell na. Okay? Yung original version ng ZZ Orange is ito. Ayan, di ba? Ayan yung original. Ito yung new version. Di ba? Napakaganda, napakatindi pa rin. Okay? Ayan, di ba? Ang hindi ko lang alam kung ito is pwedeng ilipat dito. Parang hindi. Parang feeling ko hindi. Kasi
ang gagawin, bubutas. So, magkakaroon tayo ng conversion para itong magwell na to, mailipat natin dito. Bubutas dito sa part na to, medyo delikado, pero kaya naman. Kaya lang, medyo, tingin ko, medyo komplikado, no? Pero, kung tutuusin, kaya po, ha? Wala namang bagay na hindi kaya, eh. Yun nga lang, medyo komplikado. Ngayon, tignan natin, siyempre, i-review and unbox, i-ano natin to, i-check natin, i-review. Again. Ito yung itsura ng new version, naka-magwell na. Ito yung itsura ng original version. Okay? Ayan, napakaganda, napakalupit ako. Isa talaga sa ano to, dream ko, pinapangarap ko talaga, no, yung ZZ Shadow. Actually, yung ZZ Shadow ko, tunay, color silver, the TS2, no? Okay, kilalanin muna natin itong mga ZZ Shadow, di ba? Magkaroon tayo ng recap. Ever since ang ZZ Shadow is a full steel internals. Okay? Full steel internals, lahat ng laman loob niya, bakal. Ngayon, tignan din natin to. Okay? Tignan natin yung block. Yun, oh. Dumidikit sa magnet, ibig sabihin, bakal, steel CNC internals. Yung red, okay, dumidikit. Yung purple, dumidikit din, okay. Yung orange, dumidikit din. O, di ibig sabihin, full steel internals pa rin sila, okay. Tulad ng mga naunang version ng CZ Shadow, ang CZ Shadow is compatible with the different types of gas. Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at lalong-lalo na pwede siya sa CO2. So, this is the CO2. Kaya pag ikaw, meron ka CZ Shadow, talaga naman mga ka-airsoft, sulit na sulit. Pag ikaw naka-CZ Shadow ka, talaga naman, sulit na sulit ang bawat sandali. No? Isa pa, mga ka-airsoft to, papakita ko lang sa inyo, ang CZ Shadow kasi is full steel. Yung mga ibang unit, katulad ng mga budget mill, hindi siya full steel. Bakit full steel to? Kasi mga high-end unit to. Okay? Mga high-end unit, papakita ko sa inyo yung mga budget mill unit. Halimbawa ito, this is a budget mill. Kung makikita nyo, wala ni kahit ano sa mga parts nito, maliban sa tornilyo, ang bakal. Ibig sabihin, ang bakal lang dito sa mga budget mill unit is yung mismong mga tornilyo. Pero the rest, wala ni isang dinidikitan ng magnet. Okay? Ayan, oh. Hindi katulad ng mga high-end talaga. Ayan, oh, kita nyo? Ayan. Yan yung difference ng high-end kesa dun sa mga low-end. Okay? So, sa high-end talaga makakasiguro ka na tatagal yung unit. Maganda, matibay, malakas, gano'n, di ba? Yun ang nilamang ng ZZ Shadow laban dun sa mga ibang unit. Ang ZZ Shadow talaga is kalmado lang. Using 12 kg, ang ZZ Shadow, kalmado lang pumutok. Hindi mo makikita si ZZ Shadow na talagang nagwawala, na aggressive. Never mo makikita yon. Kalmado lang talaga. Ngayon, kung gusto mo na ma-achieve yung lakas ng 2011 kay ZZ Shadow, gagamit ka ng mas mataas na gas. Gagamit ka na ng 14 kg. Tapos, gusto mo pa yung talagang pangdiinan, talagang mas malakas, gumamit ka ng CO2. Ayan, ha? Yun ang lamang ni ZZ Shadow kasi kumbaga, iba-iba yung gas na pwede mong gamitin sa kanya. Pag mga unit na budget mill, isang klase lang ng gas ang gagamitin mo, that 12 kg lang. Pag ginamitan mo siya ng 14 kg, ginamitan mo siya ng CO2, 100% yung unit mo mawawarak, masisira. Magigiba, sabi nga, no? Okay, maganda yung purple, sir. Parang pangkikay ang dating, sabi ni Alan Villaris. Tama naman talaga, maganda talaga. Bagay sa inyo yung black, Sir Bigman, pang collection. Hindi, ako kung gagamitin ko yung ZZ, hindi siya pang collect eh. Ang ZZ talaga, hindi siya pang collect. Ang ZZ talaga is a daily firearm. Diba? Ang ZZ is, kaya nga sinabing the every man's dream. Dadalhin ko talaga siya sa mga
sa mga shooting range. Ipagyayabang ko kasi ang ZZ, sa totoo lang, talagang mayabang ang dating ng ZZ. Di ba? Ang ZZ, ito mga airsoft, ang ZZ Shadow 2, hindi mo masasabing pipitsugin. Okay? The mere fact na ito nilabas mo at nakita nila yung colorful body na ganyan, yung, di ba? Yung ganyang pormahan, ay, nako po, no comment ang mga makakakita nun. Talagang no comment kasi nakita nila, natanaw nila ganyan. Nako, sarap, di ba? Ang ZZ kasi sa totoo lang nakilala yan sa pagiging sa pagiging alam mo yun, yung colorful, no? Unang lumabas kasi na ZZ is black and blue. Then nagkaroon ng battleship gray and black. O, di ba? Ngayon nagkaroon ng black and orange. O, yan. Ganyan na nakilala ang ZZ, no? Shoutout from San Isidro, Nueva Ecija, Sir Bigman, Jonathan, Marila, Migor. Hello, bossing. Shoutout! Okay, ngayon, ako, medyo natripan ko lang tong all black. Parang feeling ko lang napakaganda talaga niya. What is good and special about the ZZ version? Okay, pakita natin Kasa natin. Okay, what is good and special about the ZZ is naka-fix barrel na siya. Ayan Pero parang hindi. Kumakalog yun. Parang hindi yung alog na pero hindi siya yung premium ng fix outer barrel. So, pwede pa rin naman namin i-fix, pwede pa rin naman namin i-enhance, no? Sorry cleaning ko na naka-fix outer barrel. Ito. Sorry po, baka lang kasi cleaning ko na naka-fix outer barrel ang out of the box na ZZ. Pero as I check it, hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi siya naka-fix outer barrel. So, if we fix outer barrel na lang namin, wala namang kaso yun. No? Pero, yun nga, hindi siya, ito again. Baka maloko kayo ng iba. Okay, sasabihin naka-fix outer barrel. Ang mga ZZ na new version, hindi siya naka-fix outer barrel. Pero dito sa Bigman, if we fix outer barrel namin. Ayan, no? Napansin ko kasi, hindi ko lang alam kung naririnig nyo sa camera, pero meron talaga siya, no? So, nagkamali po ako. Hindi po siya naka-fix outer barrel, okay? So, ang version ng ZZ natin na ilalabas natin is naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, at saka i-half up rubber natin. Okay? Yan ang magiging version ng ZZ natin. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, half up rubber. Ngayon, regarding dun sa anti-freeze nozzle, hindi na siguro, hindi kailangan ng ZZ i-anti-freeze nozzle, not unless nandun ka sa lugar na malamig. Not unless nandun ka sa lugar na nagyeyelo. Not unless nandun ka sa lugar na, nandun ka sa senaryo na kailangan mong mabilis mag-fire. Okay? So, kung ikaw, naglalaro ka sa shooting range, practical shooter ka, I do suggest mag anti-freeze nozzle ka. Or nandun ka sa lugar na malalamig, nandun ka sa lugar na nagyeyelo, mag anti-freeze nozzle ka para ma-maintain mo yung lakas ng unit mo. Kumbaga, yung nozzle niya, kasi anti-freeze Kaya nga sinabing anti-freeze, hindi siya nagyeyelo. Pampigil siya sa yelo. Pang-kontra sa yelo. Yun. Anti-freeze nozzle. Okay? So ito, hindi pa siya naka-anti-freeze nozzle. Hindi ko sinasuggest na mag-anti-freeze nozzle. Hindi ko rin sinasuggest na mag-big bore nozzle ang mga ZZ. Okay? So, not unless na magpa-firing ka sa shooting range. Sasaba ka sa firing. Okay? Unit ng ating Airsoft, the Block Edition of the ZZ Shadow. New version. Ito na po, napakaganda ni unit. Okay, Block
stock version. So, unahin muna natin yung unit natin kay Airsoft, yung Vincent Reyes. Taga Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang unit niya is the 1911. 5.1 edition to. Meron rin tayong 4.3 edition nito. Ngayon, mga ka-Airsoft, dyan sa mga naghahanap ng budget meal, ilang piraso lang po yung budget meal natin, ha? Sisay Shadow to build to last. No doubt about it. Good day to you, sir. Sabi ng ating ka-Airsoft, Polo Rodney Mojica. Hello, sir! Okay, meron ako naging ka-Airsoft na nakaraan, Hubert Mojica rin. No? Ayun. Taga Mandawi City, Cebu naman, bossing. No? Okay, ito, meron tayong tinatawag na 4.3 edition. Mas maliit. Okay, this is a twist of a 1911 and a 2011. Yung upper niya, yung ibabaw niya is talagang ginaya, kinuha sa 2011. Yung baba naman niya is ginaya, kinuha sa isang 1911. O yan, ha. Twist. No? Kumbaga, napakaganda, napakalupit. No ba? Paano ba sabihin to? Hindi siya purely 1911, kundi nagkaroon din talaga ng twist. Okay? So, this is, ito yung order, the 1911 5.1. Ito naman, purely 1911. Kung mapapansin ninyo, wala siyang rail. Then, ang sight niya, conventional fix, di ba? Tapos, mapapansin nyo, yung grip niya is grip talaga ng 1911. Ang trigger niya, plain and ordinary, plain and simple. Ang shape niya, one-sided lang, hindi siya ambidextrous. May beaver, may hammer. Itong naman 2011, kung mapapansin nyo, ang shape niya is kabilaan, ambi siya. Meron ng rail, adjustable, retractable, ang front sight and rear sight. Ganun pa rin, may beaver, may hammer. Then look at the trigger. Magkaiba talaga sila. Okay? Ayun. Dito tayo sa Classic 1911. Okay, ito kasi, sorry, nagkamali ako ng magazine. Ito kasi yung order ng ating bossing. Okay, so, number 1, no? Yung unit natin, kahit budget meal, kahit high-end, kahit China, kahit Taiwan, kailangan, mayroon pa rin silicone oil. Kailangan, nilalagyan pa rin natin siya ng oil. Hindi natin pwedeng ipagpaliban yung paglalagay ng oil sa unit kasi yung unit, prone sa pagkasira. Masisira at masisira. Okay? Number 1, ito. Sa magazine, press the valve, output valve, then spray. Okay. Then, dito rin sa ilalim. Okay. Then, ito yung unit. Ikasa natin, ilock manually, isprayan natin sa nozzle. Okay, isprayan natin ng konti sa slide stopper. Yun, okay, no? Ngayon, then, release. Then, rest. Okay. Mga ka-Airsoft, ito is Tokyo Marui specs. So, normally, pag Tokyo Marui specs, isa sa pagkakakilanlan ng Tokyo Marui kasi, pag naggagas ka, sumisirit siya. Para siyang sumisingaw. Well, in fact, ganun talaga. No? Yun, original yun ng Tokyo Marui. Pero ito kasi, in-upgrade na natin yung inlet valve nito. Kaya kung makikita nyo to, tahimik na to, wala nang sumisingaw pag nilalagyan natin ng gas. Okay? Normal ito, maingay, sumisingaw, pero ito, tignan nyo, in-upgrade na natin. Maglagay tayo ng gas. Ang ginagamit na gas dito, definitely 12 kg lang. Hindi ka pwedeng gumamit ng 14 kg rito. Mawawarak to. Upside down, then press down. Pansinin nyo mga ka-Airsoft, tahimik ha. 1, 2. O, diba? Tahimik siya. Normally, ang ingay dyan sumisingaw yan, sumisirit yan. Pero ito, nakita nyo, tahimik kasi upgraded na rin po ito. Ngayon, itong unit is naka-fine tuning, naka-trigger job na rin. Hindi nga lang siya naka-fix outer barrel kasi this is a classic unit. Okay? So, ngayon, maglagay tayo ng bala. So, ang bala na gagamit, kung mapapansin ninyo, mukha siyang single stock. Pero ang totoo lang, dual stock to. Pero ang nipis lang, 'di ba? Single stock lang, no? Yan, hatakin natin 'to pababa. Medyo mahigpit. Dire-diretso hatak.
ilagay yung right thumb dito, hatak all the way, then dito ilalagay yung bala. Okay, pump lang po tayo. Okay. Kung makikita nyo mga ka-airsoft, ayan no, kinakalog ko lang para umalign yung bala ha. Yun, okay. Yan. Hindi na natin pupunuin. Kung makikita nyo, mukha siya single stack kasi manipis eh. Pero pag sinipat nyo dun sa loob, dual stack siya. Left, right, left, right. Chain target. Left, right, left, right, left, right. Diba? Kaya makikita nyo, diba? Kaya dual stack magazine yan. Ngayon, pasok natin sa unit. Kikita nyo. Asa. Ready to fire. Hindi ka kumuha ng materyales habang inaano ko to kanina. Mamaya na, pag nilive ko na to, ha? Yan. Okay, ready to fire po ito. Unit na ating Airsoft, Vincent Reyes, Oroquieta City, Misamis Occidental. Ito na po yung unit mo. Firing po tayo. Firing! The 1911 Budget Meal Edition. Firing! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit po ng ating ka-airsoft, Vincent Reyes, Oroquieta, Misamis Occidental. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Okay, then, hindi ako nagsasawang paalalahanan kayo, ha? Yung unit, pag itatabi nyo na, basahan. Make sure, nasan na ba yun? Ay, yun. Make sure yung unit, punasan ninyo mga airsoft. Huwag kayong tatama rin, no? Punasan ninyo to wipe those excess oil. Okay? Tapos, ito, punasan din ninyo. Para yung unit, kahit budget nilang, kahit mumurahin lang, laging mukhang bago. Okay? Tapos yung unit, pag wala ng bala, make sure pasingawin natin. Press lang to. Okay. Bago itabi, walang bala at saka dapat walang hangin. The Budget Meal Edition, the 1911. Screenshot nyo na para kung gusto nyo, inquire na kayo. Okay. Unit natin Airsoft, Vincent Reyes. Okay. Next unit and for the main, next unit natin. Okay, unit ng ating Airsoft, Philip Bordago of Sibulan, Negros Oriental. The CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2, the new version. Napakaganda. Ganun pa rin, ito, ano mo to. Ganun pa rin, tulad ng mga unang version ng CC Shadow 2, full steel internals. Napakaganda. Tapos ito. Ganun pa rin tulad ng mga unang version, compatible siya with a CO2. 12 kg, 14 kg, CO2 gas. Napakaganda talaga ng CC Shadow mga airsoft, no? Siya yung tipo ng unit na alagaan mo lang ng proper maintenance. May tanong si Sir Polo Road nito. Sir, with hammer pad protection ba yung mga latest na CC Shadow? Actually, out of the box, naka-hammer pad na siya. Sa mga CC Shadow, hindi kami nagkakaproblema. Kasi, out of the box, naka-hammer pad na siya, no? Hammer Pad Pro na. Kumbaga, napakaganda. At saka yung isa sa naobserbahan ko rito, hindi pipitsugin yung magwell niya. CNC talaga yung magwell niya, no? Tapos, meron pang marking sa ilalim. Mahirap makita sa block eh. Ayan. May marking sa ilalim na 2. Nakikita? Ayan. Meron siyang marking sa ilalim na 2, no? The magwell itself is parang plain siya. Okay, kung makikita nyo, walang mga logo or what. Pero dun sa ilalim, meron nakalagay na 2. Na, di ba?
Yan, isang napakaganda. Based on my observation, ang sarap niya, sa totoo lang, no? Ang sarap niya pag lumapag siya sa kamay. Grabe. Napakasarap niya mga Karsop. Hindi sa binobola ko kayo or what. This is a holy grail unit pagdating sa airsoft, no? Ako, sa totoo lang, I am not a fan of mga Japanese unit like Tokyo Marui. I am not a fan of that, no? Pero ako, pagdating sa pistol talaga, 2 thumbs up. Kasama mo pa paa. CC Shadow. Iba talaga, no? Yung drive po na sinasabi mo sa Google, boss, paano po yun makikita? Click nyo lang po. Kiklik nyo lang, bossing. Pag na-click nyo na yun, kailangan i-click nyo lang para makita nyo, no? I-click lang yun. Parang ano yun, link yun eh. Ay, alan. Sige. I-click nyo lang, link yun, para ano, para makita nyo, ma-explore nyo, no? Yung mismong unit. Itong chassis, ang pinakamaganda, alam mo, bossing, kung naaabot ka rin lang namin sa COD, magpa-booking ka. Kasi dun sa booking, mapupuntahan ka namin eh. Di ba? Ang mahirap kasi, sa totoo lang, isa rin sa mahirap sa mga ka-airsoft natin, yung mamimili ka sa video at saka sa picture, di ba? Kung ikaw pro level ka na, tapos nakakaintindi ka na sa airsoft, alam mo na yung airsoft, okay lang mamili ka sa video at saka sa picture kasi alam mo na, di ba? Most probably, idea na lang ang kailangan mo. Pero kung baguhan ka talaga sa airsoft, I do suggest po siya, kailangan mahawakan mo yung unit. No? Crush ko yung CC Shadow Red Grip, sir. Sana maabutan pa. Nako. Bossing, Sir Polo Rodney. 20 piraso lang to. Pasensya ka na. 20 piraso lang. 5 black, 5 orange, 5 purple, at 5 red lang. Pasensya na kung di ka abutan. Pero kung ako sa'yo, pwede ka mag-early purchase nito. Kasi ganito. Ito mga karsa pa. Ito tatapatin ko kayo, ha. Tandaan nyo, masarap kumuha ng unit pag unang labas ng unit na yon. Okay? Bakit? Kasi, pag unang labas ng unit, busog-lusog. Busog-lusog sa mga magagandang pyesa. Ayan, ganun yan, ha? Busog-lusog sa mga magagandang pyesa. Tapos, syempre, maiko-correct pa namin yung mga glitch, di ba? Kaya, perfect yung unit mo. Busog-lusog doon sa mga pyesa, naka-correct pa yung mga glitch. Di ba? Hindi katulad ng mga introductory kasi to. Hindi katulad ng mga unit na, let's say, ni-reissue na. Di ba? Sa totoo lang, medyo nagkakaroon ng pagbabago dun sa loob. Himbis na ang kapal-kapal nung slide, manipis na lang. Himbis na yung hammer, ang tibay, ang ganda ng materyales, ang tigas na materyales na ginamit, medyo nung nagkaroon ng reissue, hindi na ganun kaganda. Ganon, hindi na ganun kadetalyado, di ba? Ganon talaga, normal yun, no? Himbis na yung una, nung introductory, CNC ang ginamit nila, nung pangalawa, nakamolde na lang. Ganon yun no? Katulad dito, introductory, sinuwerte tayo na bahagian tayo ng 20 piraso, so, 20 piraso lang yung maia-out namin, no? Yan, katulad dito, CC Red, napakaganda niyan, di ba? Yan. Kaya ako, yun mga Airsoft, pag nag-launch, grab nyo agad, no? Kasi sa totoo lang, hindi palaging meron nito, no? At tulad dito, ang ZZ kasi kilala as a daily firearm, okay? Kilala siya as daily firearm, so
Kaya, nandyan yung mga ZZ. Ngayon, naglabas ng mga ZZ na new edition. Ito ngayon, this will be the rare edition of the ZZ. Ayan ha. Yung, kumbaga, hindi lahat na makikita yung ZZ, merong magwell. Ito, for your information ha. Alam nyo ba na yung grip and magwell ng ZZ is pwedeng ilagay sa tunay. Okay. You'll just have to purchase the set of grip and magwell na nagkakahalaga ng 14,500. Diba? Ibig sabihin, grip, halimbawa, gusto nyo, grip ng, wag na tayo lumayo. Pinakamarami kasing nilabas, orange eh. Yung grip nito na orange and the magwell, pwede kang bumili, pwede mong ilagay sa tunay mo, pormahan mo yung tunay mo, diba? Ang halaga nito is 14,500. Grip pa lang and magwell pa lang. Ganun katindi ang ZZ. Okay? Ngayon, lahat ng version ng ZZ na lumabas na introductory is CNC. Malalaman mo pag CNC, putya, sa hawak pa lang detalyado na. Detalyado na kasi ang CNC cut by a laser. Diba? CNC nga eh. Okay? Hindi siya minolde. Pag minolde kasi, minsan merong uneven surface. Pero pag tulad nito, CNC, ay nako. Kung gumawa sila ng 100 pirasong CNC na grip, lahat yung 100 piraso na yun, ultimo gatuldok, pare-parehas. Diba? Hindi katulad ng pag minolde, minsan yung isa nakaangat, yung isa hindi perfect. Pero pag CNC, perfect. Okay? So, tulad nga na sinabi ko, the Everyman's Dream, the Shadow 2, perfect na perfect to. Okay? Then, ito na. Kuha tayo ng, ito syempre, high-end to. Ito mapapansin nyo, ito, 20 piraso to, lahat to walang hangin. Wala. So, dapat, ang magazine natin, walang hangin. Okay? Ngayon, press the valve, then spray. Kailangan nilalagyan ng silicone oil. Okay? Sprayan ang output, sprayan ang input valve. Okay. Then, kunin natin. Nalilito ko, ang dami. Ikasa natin. Then, ilock manually. Then, sprayan natin ang nozzle. Again, again, hindi naka-anti-freeze nozzle to, ha? Okay. Ang ZZ, dumating dito sa Pilipinas, akala ko naka-fix outer barrel. Pero ang totoo, hindi. Ayan, Hindi ko lang alam, pero ikakalog ko malapit sa camera. Ayan, yan, yan. Narinig nyo, ha? So, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? So, pero don't worry if i-fix outer barrel natin to. No, if i-fix outer barrel natin to. Then, fine-tuning, yes. Trigger job, yes. At saka, hop-up rubber. Kakasahan natin, lalagyan natin ng premium type of hop-up rubber. Not the ordinary version or not the ordinary type. Okay? Then, hatak to, mga Kershaw. Hatak. Then, rest. Grabe. Sarap ng all black. Okay. Nagtataka lang ako, no? Ngayon lang naglabas ng ganitong ZZ na, tignan mo, ano pa mapapansin mo? Dalawa yung made in Taiwan. Pero sticker lang. Oh, sticker lang naman. Meron dito, meron din dito, no? Nakakapagtaka lang, bakit ganun? Ano, sumobra sila sa sticker? Okay, no? O yan, no? Diba? Yung sticker, bossing, bahala ka na. Ikaw na mag-alis, ha? Pero ito, the Holy Grail. Sa totoo lang. Napakaganda niya. Okay? So, maglagay tayo ng gas. 12 kg, 14 kg, pwede rito sa ZZ. Okay? Pero, lalagay natin 12 kg lang dahil 12 kg ang available for rito na gas. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang. Si ZZ, kilala siya sa pagiging matipid, pero dahil sa fine-tuning and trigger job natin, mas pinatipid pa natin. Nilagyan natin 2 seconds, yung 2 seconds natin,
most probably, bet ko, kaya niya kahit hanggang 3 magazine. Okay? Ganyang kalupit, ganyang katindi ang mga version ng ZZ, no? Ngayon, kuha tayo ng bala. Siyempre, hatakin natin to pababa. Then, always put your other thumb here para kung mabibitawan mo siya, ito yung sasalo. Pump lang po. Okay. Chain. Videohan mo ako. Manggaling yung video mo dito sa iba pa. Dito. Tapos, iaangat ko. Hindi, dito. Okay mga Airsoft, this is the CC Shadow new version, all black edition. Firing po tayo. Firing! Open slide. Isa pa. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. To. Huwag nyo hatakin to, hatakin to. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Grabe. Ganun pa rin. Napakasarap pa rin ng ZZ. Napakasarap pa rin paputukin. Napakasarap pa rin. Okay? Grabe. Iba talaga yung feeling ng premium. Ako, sa totoo lang, meron something sa ZZ na hindi ko maipaliwanag na talagang once nahawak ko na siya, alam mo yon, na-agitate ako na magseryoso doon sa pagpa-firing. Ganon kasarap ang ZZ mga Airsoft, no? Tapos, tulad nga sabi ko sa inyo, napakatipid nito sa gas. Then, naka-fine tuning, naka-trigger job. Mapapansin nyo, nagpaputok na tayo, sabihin na natin 20 rounds na lang yung pinaputok natin. Okay? Ito pa, tignan natin kung meron pa 20, di ba? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naka 30 rounds na tayo. Malamig pa. Pag malamig pa, ibig sabihin, meron pang gas. Okay? So, nakaka 30 rounds na tayo. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan. 2 seconds lang tayo naglagay ng gas dito. Per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 rounds na. Kita nyo ha, malamig pa. 40 rounds na ang pinutok natin tapos malamig pa to. Ibig sabihin, meron pa rin to. Okay? Ayan. Pag malamig na, painitin ninyo using your body temperature. Okay? 41 ha. Tama, 40. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka 50 rounds na tayo. Malamig pa ba? Yes, malamig pa yung magazine. Kaya pag malamig pa yung magazine, painitin ninyo using your body temperature. Hindi naman mainit. Ibig ko lang sabihin hayaan ninyo mag-meltdown muna yung hangin sa loob. Yung hangin na malamig, na nagyayelo, mag-convert into hangin. Okay, 50. If 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 rounds na. Okay? Yung 2 seconds na ginas natin, na nilagay natin na green gas, pinapalitan na niya ng 60 rounds. Di ba? Ganon kaganda ang unit na naka-upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job. Ganon kaganda ang unit na ZZ. Ayan. Ang out of the box ng ZZ, hindi naman naabot talaga ng 60 rounds kung nilagyan mo lang ng 2 seconds. Kaya lang, dahil naka-upgrade to, kaya gano'n. Tignan natin, baka yung 60 rounds umangat pa. Okay? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 2 seconds na gas, nag-70 rounds. Grabe, di ba? 2 seconds na gas, pinalitan niya 70 rounds. Ang tanong, kakayanin pa kayang mag-80? Yan ang malalaman natin. So, sa tingin ninyo, kaya ba?
Yan, tinatanong ko kayo. Sa tingin ninyo, papalag ba sa 80 rounds? O, tignan natin, ha? 7-1, 7-2, 72. Okay na yon, 72. Kahit hindi siya nag-80, yung 2 seconds mo na gas, sinuklian niya ng 72. QR ng ticket. Ito na, malapit na. Okay? Kaya yun mga Kairsoft. Unit po ng ating Kairsoft, Philip Bordago of Cibolan, Negros Oriental. Bossing, buena mano ka. The Sisay Shadow Black Edition. Okay, item na mga dinemo natin ngayon, ready for packing and ready for shipping. Mga Kairsoft, sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video natin mga Kairsoft para tulong nyo na po sa community ng Airsoft. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.